At sa mga kapadyak, in this video, ibabike natin itong Jaba Idra Aero Gravel Bike. Ito yung isa sa mga gravel bike ngayon ni Jaba na available sa market natin. Kung naghahanap kayo ng Jaba bikes, pwede kayong makakuha kay Cycle Express. Sila yung distributor ng Jaba bikes dito sa atin. And also, pwede rin kayong mag-order dito sa Minok Cyclery kasi kinikerry din namin yung mga Jaba bikes. Kung located kayo sa NCR, sa Manila, pwede nyo i-message si Cycle Express sa Facebook para sa kanila kayo maka-order ng Jaba bikes na trip nyo. In the past, meron na tayong mga na-feature pa na iba pang mga model ni Jaba. Pero in this video, ang ibabike natin, itong Jaba Idra Aero Gravel Bike. Link ng FB page ng Cycle Express na nyo sa description. Pati yung website ni Jaba, pwede nyo i-check for more info sa iba pang mga Jaba bikes. Itong bike na to, nagawa na natin to ng unboxing video. Doon pinakita namin kung gaano lang siya kadali na i-assemble. So kung nagbabala kayo bumili ng Jaba bike, tapos nasa malayo kayo, gusto nyo ipaship sa inyo, pero nag-aalangan kayo, baka di nyo siya mabuo kasi hindi pa kayo sanay magkalikot ng bike. Panoorin nyo na lang yung video na yun. Ilalagay ko dyan, pwede nyo i-check. Makikita nyo, sobrang dali lang. Sobrang dali nyo lang i-set up, mararide nyo na kaagad. Maganda pa, nakatono na rin, out of the box. Pwede mo na siyang magamit kaagad, kahit di ka pa sanay na magkalikot sa bike. Ganun lang kadali. Tapos ang maganda dun, yung pagkaka-packaging niya, safe na safe kahit sa malayo pa siya i-ship dito sa atin sa Pilipinas. Kaya kudos kay Jaba kasi ganun yung pagkakaayos ng mga bikes nila. Anyway, simulan natin yung bike check dito sa Jaba Idra. Yung model nito, Idra, si Jaba sobrang tagal na rin yan na gumagawa ng mga bikes. Yung ibang mga higher end model nila, merong UCI certification. Pero etong Jaba Idra, eto ay isa sa kanilang mga entry level ng mga gravel bike. Yung price nito, 33,990. So at that price point, sobrang solid nung specs na mai-offer na itong bike na to. Yung gravel bike to, ibig sabihin, mukha siyang road bike, pero capable siya na magamit sa off-road kasi kaya siyang masalpakan ng malapad na gulong. Gravel bike pero aero yung design niya. So kung ganun yung trip niya na klase ng bike, eto siguro yung para sa inyo. Kasi pag aero, mas matulin yan. Kung sa hangin, makakatulong yan na mas humiwa ka sa hangin. Hindi ka masyadong maaapektuhan ng hangin. At certain speed, mas mabilis ka. Mas less ka mapapagod. Mas makakasave ka ng watts. Kasi nga aero siya. Idagdag mo na lang yung position mo sa bike, yung suot mo. Yun yung advantage ng aero sa mga bike. Eto, aero gravel bike. Frame material, aluminum fork, aluminum din. Hindi mo siya ganun bebebihin. May mga sizes na pwede mapagpilian. Ipa-flash ko dyan sa screen yung geometry chart niya. Tsaka yung size recommendation niya. Depende sa height mo. May mga iba't ibang kulay din na pwede mapagpilian. Ito nandito sa atin, matte yung finish niya. Tapos may mga accent lang na parang celeste green ng kulay. Very minimal yung decal. Tapos painted din siya. Hindi siya yung sticker lang. Yung logo ni Jaba dito sa down tube, sobrang minimalist ng dating. Sobrang subtle lang. Sa malayo, hindi mo siya makikita, hindi mo siya basa na Jaba bike pala yun. Medyo stealthy yung decal niya, yung branding sa frame niya. Dito sa seat stay, yung Idra na logo, yung model name niya, tapos Jaba logo na maliit. Yun lang, napakasimple. Pero maangas tingnan kasi hindi siya OA pagdating sa decals. May mounting para sa battle cage dito sa down tube, saka dito sa seat tube. So dalawa yung pwede mo makabit. Etong size nito is 47, maliit pa nga to pero kasya yung dalawa. Fully internal na din yung setup niya, kaya wala kang makikitang exposed na kable sa kanya. Yung mga kable, sabi nakaka-apekto rin daw sa aerodynamic performance ng bike. So, ginawa dito, tinago na para mas aero pa talaga siya. Napakalinis tingnan. May battle cage boss din siya dito sa ibabaw. Etong bike na to, may kasama kasi ito na tinatawag na bento box na kung saan dito mo ilalagay yung ano mo, mga gels, mga pagkain mo, mga easy to access na pwede mong makonsume habang nagra-ride ka. May kasama ng ganito, hindi ka nabibili. Flash na flash din siya dun sa frame bento box na to. Nakaterno talaga dito sa frame na to. Modernized na din kasi dropouts ng fork, dropout ng frame, through axle na. 142/12 sa likod, 100/12 sa harap, which is yun naman yung modern standard ngayon ng mga drop bar bike na naka-through axle. Disc brake mounting, flat mount, yun din yung modern standard na gamit ngayon ng mga drop bar bikes. BB shell nito, threaded din, kaya walang sakit ng ulo. Plus point para sa akin na threaded yung ginamit dito na BB shell ni Jaba. Sa drivetrain naman, nakasetup to ng 2x12 speed. So 2x yung crankset, decap yung brand, aluminum. Hollowed yung spindle, naka-outboard yung BB, Synix yung brand ng BB na nakalagay sa kanya. 50-34 yung laki ng chainring. 50 malaki, 34 yung kanyang maliit. FD, Chagra. Yun yung surprising sa setup nito. Meron siyang Shimano parts. Chagra yung ginamit dito ni Jaba. Sabi, yun daw L2 na FD. Matigas daw yung spring. Kaya siguro ginawa na lang din ni Jaba dito. Nilagay niya Chagra na FD. Siyempre, Shimano na yan. Wala ka nang reklamo dyan. Dito naman sa likod, yung RD nito, L2 RX na 12 speed. Sa mga bago din ni L2 to. Saktong-sakto lang din to for road and for gravel. RX ata, yan ata yung gravel specific ni L2.
Tapos may 12 speed na din. Medyo sumasabay na din sa trend ngayon. Pinasok na rin nila yung 12 speed. Tapos ang maganda pa dito sa setup nito, fully hydraulic na siya. So yung drifters ni L2, hydraulic, papunta doon sa caliper. Yung piga ng preno, napakalambot. Yung style ng shifting nito, meron kang maliit na knob dito sa loob, papunta sa maliit na cog. Tapos pwede mo siya ma-access habang nasa hood ka, nasa drop ka. Maganda yung ergonomic. Kahit maliit yung kamay, hindi magkakaproblema dito. Tapos lapat na lapat yung ibabaw eh. Ang sarap niyang hawakan. Yung calipers din, yung ginamit na brake pad, parang meron pang heat sink yung brake pad. Nakakatulong na rin pag dissipate ng heat para pag uminit na yung preno, yung performance ng brake hindi masyado maapektuhan. Since hydraulic na rin yung setup nito, hindi apektado nung pagkakabend ng mga cables kasi naka-fully internal siya, hindi masyadong apektado nung bend yung performance ng preno kasi fully hydraulic yung gamit dito sa bike na to. Rotor size 160, harap likod. Yung cogs, 11 yung maliit, 32 yung pinakamalaki. 12 speed, sobrang liit lang nung jump dun sa bawat cogs. So hindi ka mabibigla pagka magsiship ka kung gusto mo mag-maintain ng cadence. Sa wheelset naman niya, ang wheelset niya is aluminum na deep section rim, decap branded. Yung decap house brand yan ni Java pagdating sa mga components nila, yun yung nakatatak dun sa mga parts na nakakabit sa mga bikes ni Java. 40mm yung tangkad, nakapresta na inner tube. Tapos syempre, yung hubs, through axle, medyo maingay nung pinapaikot namin sa bike stand. Pwede na din. Yung stock tires niya, Kenda yung brand. Walang nakalagay kung anong specific model. Pero may naka-print dito na K-Shield, puncture resistant tire casing. 700 by 40C yung lapad. Yung mga knobs niya, maliliit lang, evenly spaced. May pang corner ka. Medyo malaki pa yung clearance dito sa frame. Pwede pa itong malagyan na mas malapad pa. Sa fork, ganun din. Meron pang clearance kung gusto mo pang mas laparan. Other components niya, yung seat post niya, syempre. Ito is pares dito sa frame kasi aero seat post siya. Aero yung shape ng tubing nitong seat tube. Pagka mga ganitong style, wala nang seat clamp na umiipit dito sa frame. Meron lang bolt dito na hihigpitan para itulak yung seat post para hindi siya mahulog. Tapos merong cover na to para mas malinis tingnan. Tsaka additional protection din sa elements. Yung saddle, may butas sa gitna. May pressure relief area. Tapos yung ganitong shape ng saddle. Ito yung maraming nakakasundo na saddle. Ito yung power saddle Tagalog. Hindi lang sa amin nanggaling, pati sa iba pang mga nagko-comment na babasa ko, sabi nila kasundo din daw nila yung ganyang style ng saddle. Okay na din kasi kung eto bike mo, once na masakyan mo, hindi ka na magpapalit ng saddle kung makasundo mo tong saddle na to. Dito naman sa cockpit, yung gamit niya na drop bar is integrated. Magkasama na yung stem tsaka yung mismong drop bar. Magkakabit na siya. Internal cabling na rin, pero hindi siya yung 100% na internal kasi makikita pa rin natin dito sa ilalim yung mga kable. Pero okay na rin naman kasi hindi ganun ka-stress yung mga kable para sa shifter kasi hindi ganun ka-bend. So hindi ganun ka-apektado yung shifting performance na itong bike na to. Yung ganitong style ng spacer, aero spacer, usually din ginagamit sa mga naka-fully internal. Ganyan na yung design. Ang issue lang sa integrated na cockpit, kung hindi fit sa'yo yung haba ng stem or yung lapad ng drop bar, kung may gusto kang paltan doon, kailangan mong paltan pareho. Kasi nga magkakabit yung drop bar tsaka yung stem. Pero nung sinukat namin to, etong size ng drop bar na to, ilan nga ba to? 38. Tapos naka-flare siya around 40 to 43. Sino daw bibili nito? Arborin na lang ni Jim yung cockpit kasi sakto daw sa kanya yung ganong lapad ng drop bar. So, eto kasi 47, pang maliit din na height ng rider. Sakto. Sinakto ni Java na gamitan ng mas maliit din na size na drop bar. Hindi ginawa na, basta 42 na lang din yan. Kasi yun yung usual na problem ngayon. Yung mga hindi katangkaran ng mga rider, ang ginagamit nilang size ng drop bar is masyado malaki sa kanila. Dito, hindi kasi proportion yung size ng drop bar na nandito, naka-spec dito ngayon. Sa Java, depende sa size ng frame. Yun yung maganda rin dito. So, sasakto na yan. Tapos, naka-flared siya. Pag naka-flared, mas wide ka pag nakahawa ka doon sa drop. So, mas maganda yung control mo sa bike, lalo kung lulusong sa gravel trails, sa off-road. So, mas may leverage ka doon. Tapos, ang dali ring abutin nung brake lever. So, ang lapit lang. Ito, hindi pa namin na-adjust yung reach nito, pero yan, kahit ako, abot ka na eh. Since aero cockpit din to, kasi syempre, etong bike na to is aero siya. Flat yung ibabaw niya, na itong drop bar. Aero cockpit. So, dito, aero yung frame, aero tong cockpit, aero din yung wheelset, kasi nga, deep section siya. Yung seat post, aero seat post din. Tama naman yung setup dito ni Java. Itong Idra, ito yung kanilang aero
gravel bike. May pedals na to nakasama pero ordinary lang yung pedal para lang magamit mo lang din, masakyan mo na lang din out of the box. Pero usually yung mga gagamit naman ng ganitong bike is magpapalit din ng mas maganda pa na pedal. First impression, una sa lahat, maporma talaga. Maporma ko sa maporma, malinis kung sa malinis. Fan ako ng L2 na hydraulic series na brakes kasi para sa presyo, goods. Pero ngayon lang ako nakakita nung sa ganito niya. Ngayon, maganda talaga nga. Para sa maliliit lang ngayon nga, para sa maliliit ang kamay, para sa ating mga Pinoy. Yung forma niya, kasi sa totoo lang, beauty is subjective pagdating sa mga ganitong bagay. Pero pag maganda kasi yung bike mo, syempre, mas maano ka rin na laging sakyan. And as is, pwede mo na siyang i-ride. Nakatono naman na. Kung tutuusin, ang ilalagay mo na lang ay gulong. Gulong lang at seat post lang ang ikilalagay mo. Para sa mga kahit papano, medyo marunong naman maghigpit, mag-ano ng mga bolt, pwedeng kahit sila na lang din na magbukas nito. Entry to enthusiasts, may re-recommend ako to. Tsaka okay siya sa mga kalsada natin sa Pinas. As is yung setup maganda. Kung gusto mong mas mag-focus sa gravel racing, mukhang kaya mo pang lagyan ng mas malaki. And mukha naman ding okay siyang lagyan ng medyo mas manipis kung more on road ang paggagamitan mo. Para kang may dalawang bike sa setup na to kung baka sakali. Then aero siya. Ngayon, ang gaganda na sinasabi ko, di ba? May isang bagay lang na medyo mabigat siya. Mabigat siya around 10.5 kilos yung nakalagay dito. Pero kahit mabigat siya, alalahanin nyo, hydraulic na siya, fully hydraulic na preno. 12 speed. Then out of the box, yung mga parts na nandito is mga proven naman na. Kung papalitan mo to ng wheelset, ang laki ng igagaan. Para sa akin, panalo na kasi. Kung ako enthusiast level ako kung tutuusin Papalitan ko lang dito, wheelset and crank. Okay na. Pero yung group set, kasi ang road bike talaga, ang key components niyan, nasa tatlo nagfo-focus. Group set, frame set, and wheel set. Ngayon, okay na yung frame set and group set mo. So kung tutuusin, ito na lang ang papalitan mo talaga. Yung gulong. Para Para gumaan. Para mas mag-improve yung riding experience. Pero, di kailangan kasi ito namang decaf na mga wheel set, kahit papano, reliable enough siya para kung halimbawa man na beginner ka, tapos gusto mo ng bike na wala ka nang kailangan gastusin, okay to. Kung gusto mo ring mag-upgrade, kumbaga, you'll grow into your bike. Pwede mong palitan yung gulong, then meron ka ng para kang may bagong experience, kumbaga. Yung bike, magkasabay kayo ng growth, walang maiiwan sa inyong dalawa. Yun ang maganda dito. Timbangin mo. So, nakalagay dito is 10.5 kilograms yung timbang ng unit. Pero testingin natin ang actual. Keep in mind, wala siyang pedals, wala siyang battle cage, wala siyang accessories. Ayun, sabi na 11.71. Hindi natin sure kung gaano din ka-accurate tong sa pang kilo na to, pero okay lang kasi para pa rin sa presyo, okay pa rin yung binayaran mo. Yun nga, wheelset lang yung mabigat, pero the rest ng bike, sulit na talaga. Frame set siguro din kasi aluminum tapos Oo. aero. Doon din pala sa mga kasi meron talagang mga walang tiwala sa carbon pagdating sa mga ganong bagay. Ito okay naman to, na alloy frame set. Mukhang makapal din naman siya. Pero pag kasi talaga aero na style tas alloy, ang daming material, asahan nyo mabigat talaga siya. Pero panalo to. Tsaka ang biggest sa akin dito, pinaka nagustuhan ko, yung clearance. Di ko sure, pero 700 by 43 siguro, sagad, na safe. Pero mukhang kaya pa ng 700 by 45. Out of the box, yung buong specs niya, okay naman na. Wala ka nang need na paltan ka agad. Unless gusto mo lang siyang mas pagaanin pa. Yung wheelset nito is aluminum. Medyo andun yung bigat ng bike. Kung kaya mo makontento sa setup niya, wala ka nang kailangan pang baguhin. Lahat ng nakakabit sa kanya, pinag-isipan ni Jaba, okay na. May enjoy mo na gamitin to. Kung ganitong klase ng gravel bike, yung hinahanap mo. Yung bar tape pala, okay din, maayos din. Malambot siya pero hindi siya malagkit hawakan. Hindi rin madulas sa kamay. Tapos, ang maganda pa dito, naka-setup na ng tama yung kanyang drifters. So, hindi siya masyadong nakatungo na ganun. Hindi na need na i-redo yung pagkakabalot ng bar tape. Maayos na yung setup niya. Sasakyan mo na lang talaga. Etong Jaba Hydra, ang price nito is 33,990. Available siya sa Cycle Express. Pwede kayo mag-message sa page nila para mag-order, mag-inquire. Pwede rin dito sa amin sa Minok Cyclery. Link ng Facebook page ni Cycle Express lalagay sa description. Check nyo na lang. Doon kayo mag-message. Wala nga lang silang physical store na pwede nyong bisitahin. Pero pwede silang makipag-meet up sa inyo or mag-ship sa inyo. Legit naman, huwag kayong mag-alala. Iba-vouch natin yan kasi kilala naman kasi natin sila. Pero kung gusto nyo na nakikita yung bike na bibili nyo, pwede nyo pasyalan etong Jaba Hydra dito sa shop. Pwede nyo i-check. Mas ma-appreciate nyo siya pag nakita nyo siya in person. Kung meron pala sa inyo na ganito yung bike, Jaba Hydra, ba pwede kayo mag-share ng review nyo, ng experience nyo dito sa bike para makita rin ng iba pa natin mga kapadyak, mabasa nila dyan sa comment section. Pa-comment na lang sa baba. Kung may request kayo na gusto nyo gawan pa natin ng bike check video na Jaba bike, pa-comment na lang din. Tatry natin na gawan ng episode in the future. That's it for this video. Ride safe mga kapadyak.